Mangustin po ito. Kung hindi ka pamilyar sa tropikal na prutas na ito na maaaring magbago sa lalong madaling panahon dahil tumataas ang demand para sa lasa nito. Tingnan lamang ang isa sa 44.7 milyong mga post sa TikTok gamit ang hashtag na #mangustinfruit. Sa India, ang pinakamalaking producer ng prutas noong 2022, ang 1 kilo ng mangustin ay nagkakahalaga ng $4. Ngunit sa US, isang prutas lang ang mabibili ng $6. Kahit na ang mga samplings ay lumalaki ang nursery. Mula sa mga buto ng hindi nabibilang mangustin ay lumilipad sa mga estante, ang pandaigdigang pangangailangan ay napakataas na ang mga magsasaka sa India ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para mas lumago, kabilang ang pagpupuna sa kanilang mga sakahan ng iba pang ani, magtanim ng mas maraming puno ng mangustin, lahat para sa isang prutas na hindi legal na mai-import sa US mula sa Asia hanggang 2007. Ngunit sinabi ng mga vendor sa estado, sa Business Insider, nakahanap na sila ng paraan upang makuha ang kanilang mga kamay sa prutas sa loob ng mga dekada. Kaya ang demand ba ay higit pa sa mga visual na karapat-dapat sa TikTok? At bakit ang ilang prutas na ito ay napakamahal? Ang sumisikat na popularidad ng mangustin ay inilalarawan ng ilan ang mangustin bilang matamis at maanghang, na may mga tala ng lychee, peach at strawberry. Hindi lubos maisip ng iba kung paano ito ilarawan. Mga nagtitinda sa kalye sa New York City, tulad ni Lee, ilang dekada nang nagbebenta ng mangustin, kahit na ito ay kontrabando. Noong unang bahagi ng 2000s, maaaring magastos ang 1 kilo ng humigit kumulang $120 sa New York. Mahigit $9 ng kaunti para sa isang prutas. Bahagi ng dahilan para sa nakakagulat na rate ay isang kabuuang pagbabawal sa mga mangustin. Lumaki sa labas ng Central America at Caribbean. Pangunahing itinatanim ang mga mangustin sa Timog Silangang Asya. Ngunit hanggang 2007, pinagigpitan ng USDA ang mga pag-i-import. Takot sa mga peste tulad ng Asian fruit fly, makapipinsala sa agrikultura ng US. Gayunpaman, sinabi ni Lee na nakahanap siya ng mga paraan upang makuha ang ilan. Salamat sa pagtaas sa pagbabawal sa pag-import. Mas maraming mangustin ang nakakarating sa US na nagpababa ng presyo. Ngayon, si Lee ay nagbebenta ng 1 kilo sa halagang $22. Ngunit ang ibang mga vendor ay naniningil ng hanggang $78. At dahil mas maraming mangustin ang nagpunta sa US, nakita din ng mga vendor ang paglaki ng demand. Hindi lang ito isang American phenomenon. Habang patuloy na tumataas ang pandaigdigang pangailangan, ang mga magsasaka ng mangustin sa Asia, ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang madagdagan ang produksyon. Isang paraan na sinisikap ng mga magsasaka na matugunan ang pangailangang iyon ay sa pamamagitan lamang ng paglaki ng higit pa. Nagpasya na putulin ang iba pang bunga nito. Pabor sa mangustin. Ang mga mangustin ay kasalukuyang bumubuo ng 50% ng kita ng sakahan. Kaya sabi ni Manu, ito ang tamang puhunan. Ang ibang mga magsasaka tulad ni Shaju ay nahuhuli rin. Kahit na ang mga saplings ay lumalaki ang nursery mula sa mga buto ng hindi nabibilang na mangustin ay lumilipad sa mga estante. Ngayong taon, mayroon lang akong isang halaman na nagbigay sa akin ng prutas para sa halos 10,000 rupees na halaga ng prutas. Kaya naisip ko, bakit hindi? Kumuha ko ng 120. Gusto kong itanim ang mga sapling na ito sa pinakamabuting paraan. At gusto kong gawin ito para sa isang komersyal na layunin. Hindi niya magagawang i-capitalize sa mga mangustin mula sa mga punong iyon anumang oras sa lalong madaling panahon. Inaabot ng hanggang 10 taon para mamunga ang isang puno ng mangustin.
Kailangan nila ng mainit, tropical na klima, may mataas na kahalumigmigan, at bahagyang acidic na lupa. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay pangunahing ginawa sa Timog at Timog Silangang Asya. Kapag tumubo na ang prutas, sinisikap ng sakahan na matiyak ay hindi ipinalampas ng mga picker ang isang hinog na mangustin. Si Bado ay namimitas ng mga mangustin sa bukid sa loob ng 35 na taon. Sa peak season ng Hunyo at Hulyo, ang mga mag-aani tulad ng Bado ay umaakyat sa 40 talampakang puno sa pag-asa na makahanap ng pinakamahusay na mga mangustin. Itinuturing na unang baitang ang mga first grade mangustin ay 4 hanggang 8 sentimetro ang lapad, na may kulay lila o halos itim na panlabas na shell, at isang matingkad na puting matabang prutas sa ilalim. Ito ay isang maselan na sayaw habang ang mga umaakyat ay tumatakbo laban sa orasan upang mamitas ng mga mangustin bago sila mahinog o mahulog. Pagtiyak na walang prutas na masasayang, mabilis na umiikot ang mga picker sa mga bahagi ng kakahuyan upang makontrol ang kalidad ng kanilang produkto at maiwasan ang mga mangustin na mahulog sa pagitan ng pag-aani. At kung mahulog ang isa, mabilis itong matatalo. Ang hinahangad nitong matamis at tanggi na lasa at magiging hindi nakakain. Kahit na ang prutas sa lupa ay hindi matigas sa bato, hindi pa rin nila ito ibebenta. Maaaring masira ang mangustin sa loob ng araw ng pag-aani, kaya may posibilidad na masira ito bago maabot ang customer. Ngunit bawal mangustin ay pinipitas nila. May paunang natukoy na patutunguhan. Ayon kay Mano, na ang ama ang nagsimula ng mangustin farm, ang destinasyon ay gumagabay sa mga mag-aani sa pagpili kung aling ang mga mangustin ang pipiliin. Halos 1/4 ng ani ay nakalaan para sa mga direktang customer na pumupunta sa bukid upang bumili ng kanilang mangustin sa mas maliit na dami. Ang madilim, hinog na mangustin ay ibebenta sa kanila dahil kailangan nilang kainin kaagad. Ang isa pang 3 ay binibili ng pakyawan ng ibang mga nagtitingi. Nagbabayad sila ng 350 rupees bawat kilo o humigit kumulang 4.17 USD. Ang mga mamimiling ito ay naghahanap ng hindi gaanong hinog, mas magaan na lilang mangustin na makatiis sa mga oras at ng transportasyon. Ang huling 3 bahagi ay napupunta sa mga middlemen, kabilang ang mga exporter nagbebenta sa ibang bansa. Ang mas malayong Mano ay kailangang magpadala ng mga mangustin, mas mahal ang nakukuha nila. Pagpapadala ng mga mangustin sa pamamagitan ng hangin ay 5 beses na mas mahal kaysa sa transportasyon sa lupa, na mga salik sa panghuling presyo, habang ang ilang mga klima lamang ang angkop para sa pagsasaka ng masaganang puno ng mangustin. Ang mga magsasaka ay hindi maaaring umasa sa mas mataas na ani bawat taon. Kung ang isang puno ay nagbubunga ng maraming bunga sa isang taon, ito ay magbubunga ng mas kakaunti sa susunod. Nagiging sanhi ng pag-iiba-iba ng produksyon sa mga cycle. Noong nakaraang taon, kumita ng 10 milyong rupees ang farm ng pamilya ni Manu, o humigit kumulang 119,000 USD sa kita mula sa ani nito. Sa taong ito, inaasahan ni Mano ang 3 bahagi nito. Sabi niya, anuman ang pabago-bagong kita, patuloy na nakikinabang ang kanyang pamilya mula sa nakakagulat na tagumpay ng mangustin habang Merlin Mutidan Nursery. Wala pang lisensya sa pag-export. Iba pang mga magsasaka sa Asia na ginagawa. Kailangang i-irrigate ang kanilang mga mangustin bago sila makarating na sa merkado ng US. Ang pag-iilaw ay kapag ang prutas ay nakalantad sa ionizing radiation upang maalis ang mga nakakapinsalang bakterya o mikroorganismo. Ngunit ang pag-iilaw ay hindi mura. Ang prutas ay dapat ipadala sa alinman, isang lokal sa ahensyang ng pag-iilaw o isa sa
Estados Unidos ang pagdaragdag sa mga gastos sa transportasyon mula sa bukid hanggang mesa. Ang mga gastos ay nakasalansan. Mga mahilig sa mangustin tulad ni Stephen Lin. Pasanin ang bigat ng halagang iyon. Gusto kong sabihin na ito ay higit pa sa isang paggamot. Ito ay magiging mas para minsan lang. Maybe like once a month, right, or what not pa. Kung ito ay mas mura, ako ay malamang na pumunta out sa aking paraan higit pa upang makuha ito. Ngunit nais kong ito ay $1 o higit pa sa bawat prutas. Ang mga tao ay handang mag-shell out.